May nabasa ako na sa isang post na ang trans woman is a woman. Mali po yung ganyang mentality sa lahat ng LGBTQIA+. Ang trans woman ay Xerox copy of being a woman. Kasi if you are really a woman, hindi mo kailangan magpa-trans. No, pag sinabing trans, transplant. Bakit ka magpaparetoke kung babae ka naman, 'di ba? Ang tunay na babae ay hindi kailangan mag-undergo ng any transplant kasi babae ka. So, pwede natin sabihin na ang trans woman is a Xerox copy of a woman. Gagawin natin siyang mas malinaw. Katulad ng mga artista na kinakopy o siniserox copy yung itsura ni Christ. 'Di ba? Dahil ba sa kinuha ng artistang 'yon, yung itsura ni Christ, sila na si Christ? Katulad ng Passion of the Christ, kung paano siya crucifix dun sa movie. Dahil ba kinocrucified siya at kamukha niya si Christ na yon? Hindi. Pero, pwede nating sabihin, that is the Xerox copy ng history na nangyari kay Christ, even his face. Ganon din sa mga trans woman. Pag sinabing Xerox copy, kinopya nyo lang. Nang gaya, ginaya, para maging katulad. Kung ikaw ay isang tunay na babae, hindi mo kailangang gayahin ang isang babae. Bakit? Kasi nga, babae ka. Ang isang babae ay hindi pwedeng magmula sa pagiging lalaki. Pag ikaw ay nagmula sa pagiging lalaki, ikaw ay mamamatay na lalaki kasi mula ka sa pagiging lalaki. Pag ikaw ay babae at mula ka sa pagiging babae, pag namatay ka, babae ka pa din, whether you like it or not. Ganito lang yan. Kapag ang isang mangga, 'di ba, pumitas ka ng mangga sa isang puno, kahit ukitan mo yan para magmukha siyang mansanas, mangga pa din yon pag tinikman mo. Kasi ang prutas na yon ay nagmula sa puno ng mangga. Kahit na i-drawing mo pa, pintahan mo para magmukhang mansanas, pag kinain ng tao yan, mangga pa rin ang lasa. Ganun din sa mga trans woman. Hindi ka pwedeng tawagin na ikaw ay isang tunay na babae kahit mukha kang babae, kahit ang sex organ mo ay babae, dahil hindi ka isinilang na babae. Dapat po nating tanggapin kung ano ang puno na pinanggalingan mo, yun din ang magiging bunga. Pag ikaw ay galing sa puno ng mangga, mangga ang magiging bunga. At kahit kailan, ang tunay na babae ay hindi pwedeng maging trans woman. Let's talk about the same-sex marriage. There's no such thing as same-sex marriage. Hindi po natin pwedeng idikit ang salitang marriage sa same-sex. Bakit? Ang marriage ay isa sa sacrament na ibinigay ni Jesus Christ sa ating mga Kristiyano. At kaya nagkaroon ng marriage, ito ay ibinigay sa babae at lalaki bilang tanda ng kanilang pag-aasawa. Ito rin ay binigay sa mga pari at sa mga madre bilang tanda ng pakikipag-isang dibdib o pakikipagtipa nila kay Kristo para sa ministeryo na kanyang iiwan sa atin. Kahit kailan po ay wala po tayong karapatan na magsabi ng same-sex marriage dahil ang marriage ay sagradong kasal na ibinibigay sa opposite sex. Kahit na sa tingin natin ito ay makatarungan sa paningin ng lipunan sa panahon ngayon, dahil sa napakamoderno ng ating panahon, ito ay mali. Hindi po lahat ng ating nararamdaman sa ating kapwa ay tama. May mga pakiramdam tayo na ginagamit ni Satanas upang dayain at ilayo tayo sa kalooban ng Diyos. Ang marriage ay sakramento na ibinigay ni Kristo sa mga Kristiyano, ibinigay ni Kristo sa kanyang simbahan para sa mga magpapare, sa magmamadre, at sa mag-asawa na babae at lalaki. Ang pwede lamang po nating gawin sa mga nagsasama at nagli-live-in dito na mga LGBTQIA ay makipagkasundo sa batas ng tao para sa mga ari-arian.
Pero yung magbibigay basbas o gagawing banal ang pagsasama ng babae at lalaki sa lalaki, yan po ay mali. Kahit kailan ay hindi pinababanal ng Diyos ang pagsasama ng lalaki sa lalaki sapagkat yan ay mortal na kasalanan. Hindi kahit kailan pwedeng basbasan ng banal ang isang kasalanan dahil ang kasalanan ay mortal na kaaway ng kabanalan at ang kabanalan ay mortal na kalaban ng kasalanan at ang pagsasama ng lalaki sa lalaki at babae sa babae ay mortal na kasalanan na hindi pwedeng iugnay sa salitang kasal dahil ang kasal ay isa sa sakramento at banal na sakramento na ibinibigay sa babae at lalaki lamang at hindi po sa lalaki at babae sa babae at lalong-lalo na ito ay hindi pwedeng basbasan na kahit na sino mang tao dahil yan ay mortal na kasalanan. Merong inuugnay pagdating sa gay pride ng LGBTQIA+ na tinatawag na love wins. Mali po ang ganyang mentality. Hindi po lahat ng pag-ibig ay tama. Tandaan natin, may mga taong umiibig sa pera. At ang pag-ibig sa pera ang nagiging dahilan kung bakit sila ay nagiging makasarili at pinagdadamutan ang kanilang kapwa. Mali yun. May mga tao na umiibig sa bisyo, umiibig sa maraming babae, at lalong-lalo na umiibig sa sugal. Mali din yon. Kaya hindi po lahat ng love wins na sinasabi ay tama. May mga pag-ibig na kinakailangan nating itama kasi hindi siya tama. Katulad ng sobrang pagmamahal sa material na bagay. Ang tunay na pag-ibig, ito ay nilalaki pa ng kabanalan. Katulad ng pagmamahalan na may basbas ng ating Panginoon. Kung ang pagmamahalan ninyo ay nagpapabanal sa inyong pareho, tunay na pag-ibig yon. Pero kung ang pag-ibig ninyo ay nagiging dahilan para pareho kayong mapunta sa impyerno, maling pag-ibig yon. Hindi po porket may nararamdaman tayo sa ating kapwa ay tama na. May mga pag-ibig na minsan ito ay nami-misinterpret lust pala. May mga pag-ibig na nami-misinterpret natin infatuation lang pala. At may mga pag-ibig na mali katulad ng pag-ibig mo sa kapwa lalaki dahil ito ay nilalakipan ng pagnanasa. Kung talagang mahal mo ang isang tao at sinasabi niyong love wins, di ba? Love always wins. Dapat ito ay naaangkop sa kalooban ng Diyos, hindi po sa kalooban ng tao. Dahil kung ang love wins na inilalarawan ninyo sa gay pride ng LGBTQIA ay dahil lamang sa opinyon ng isang tao, mali po yan. Mahalaga at importante na alam din natin kung ano ang magiging opinyon ng Diyos dyan sa opinyon na ipinaglalaban ninyo. Dahil ang dapat at importante nating iintindihin ano ba ang kalooban ng Diyos sa ating mga tao. Hindi kung ano yung kalooban mo para sa Diyos. Hindi natin pwedeng diktahan ng Diyos na dahil mahal ko to kahit pareho kaming lalaki, sa paningin ko tama ay dapat maging tama sa Kanya. Dahil ang Diyos ay nagbigay ng batas sa ating mga tao kung paano natin gagamitin ang tamang pag-ibig. May tamang pag-ibig na nakababanal at may maling pag-ibig na magdudulot para masunog ka sa impyerno. Dalawa ang pagkakaiba niyan. Kaya yung love wins na ipinaglalaban ng LGBTQIA+, dahil sa pagkakaroon ng gay pride, maling pag-ibig yan. Dahil ang tunay na pag-ibig ay nagbubunga ng kabanalan. Hindi lamang sa ating mga tao, kundi sa spiritual din natin. Igalang natin ang salitang pag-ibig. Sabi nila, gay pride, the purpose of gay pride is to spread equality. Mali yan. Gay pride is to spread immorality. Is for spreading mortal sin. Tandaan natin, ang ipangalandakan mo sa pampublikong lugar, ang mortal na kasalanan, yan ay immoral. Hindi po tama na ipangalandakan pa ninyo ang inyong mga kabaklaan. Sana sa lahat ng bakla dito, bakla na nga kayo, manahimik na lang kayo sa sulok-sulok. Dahil malaki ang impluensyang na idudulot ninyo sa lipunan. Alam natin sa sarili natin na mali na ipangalandakan ang relasyon na meron sa atin. Pero hindi ko sinasabing perpekto ako. Mahirap talaga labanan ng puso.
lalo na't kapag alam natin na ito ang nagpapasaya sa atin. At kung may mga kahinaan man tayo pagdating sa ating nararamdaman, sana ito'y sinasarili na lamang natin at ginagawa nating pribado. Dahil hindi rin nakakatulong sa lipunan na ipangalangandakan natin na ang bawat bakla at tomboy dito ay mag-commit ng mortal na kasalanan at i-offend natin ang Diyos. Tandaan ninyo, kung yan ay pinangangalandakan ninyo ang kabaklaan ninyo sa social media man, sa television, o maging sa mga kalsada, yan ay pinangangalandakan ninyo na dapat nilang i-offend ang Diyos. Ang pakikipagrelasyon sa kapwa lalaki at sa kapwa babae ay malaking insulto sa Diyos. Ang ginagawa nyong gay pride dito sa Pilipinas ay malaking pang-iinsulto sa Diyos. Sana bilang isang bakla, manahimik na lamang tayo. Kung hindi man natin makontrol ang bugso ng ating damdamin dahil sa pag-ibig na nararamdaman natin sa kapareho nating kasarian, gawin na lang natin itong pribado. Wala ako sa posisyon para turuan kayo kung ano ang dapat nyong gawin dahil may kanya-kanya tayong kahinaan. Pero kung alam naman natin na magdudulot ito ng malaking pinsala sa mga taong inosente, sa mga taong mananampalataya, sa mga taong Kristiyano, wag na natin itong tularan at wag na natin itong ipangalandakan. Tandaan mo, kung ang mata mo ang magiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo to at itapon. Kung ang iyong mga dila ang magiging sanhi ng pagkakasala, putulin mo to at itapon. Kung ang mga kamay mo ang magiging sanhi ng iyong mga pagkakasala, putulin mo to at itapon. Bakit? Mas nanaisin ko pang pumunta sa langit na walang mata, walang dila, at walang kamay, kesa kumpleto ang bahagi ng iyong katawan pero sinusunog ka sa impyerno. Kaya sa lahat ng mga pro-gay pride dito, sinasabi ko na sa inyo, buhay ka pa, sinusunog na ang kaluluwa mo sa impyerno. Dahil kahit kailan, ang immorality ay equivalent ng mortal sin. Kaya mag-ingat tayo sa mga pinoproclaim natin.